Sa ating mga estudyante, hindi mawawala ang paghanga sa mga katulad nila, ang mga scholar. Paano nga ba sila mamuhay? Ano nga ba ang ginagawa nilang pag-aaral? Ilang peanuts na kaya ang kinain nila? Ilang basong kape na kaya ang nilaklak nila? Nagagawa pa kaya nila ang mamuhay ng normal? Ano nga ba ang sekreto nila? Bilang estudyante, I am inspired and motivated na mag-aral kasi may mga aasa sa akin, syempre may mga umaasa. Tsaka bilang estudyante, syempre kailangan kong gawin yung bilang estudyante, kailangan mag-aral, magpursige na matapos hanggang kung ano yung kinukuha ko. So, Review po. sa review, sineset ko muna yung environment ko kung conducive ba yun sa akin. Kunyari, kung maingay, syempre hindi ako mag-review doon kasi nga, hindi ka tanggap-tanggap sa pandinig ko, kaya medyo hindi papasok yung mga marareview ko ganyan. So, pupunta ako sa tahimik. Tapos, sa review, kailangan kong may mga ginagamit kasi ako, gumagamit ako ng attention mechanism, magbabasa muna ako. Tapos, syempre yung gagamitin ko, active memory. Kailangan nandun yung focus ng review ko. Hindi yung mababasa na lang ako pang wala ko sa mood. Tapos, working memory, kailangan ko hawakan yung mga na-review ko hanggang magamit ko siya pag kailangan ko na. Parang sa akin kasi, sa opinion kong ganyan, parang I set aside muna yung mga ganyan-ganyan. Pero syempre, hindi pa rin naiwasan yung mga ganyan-ganyan. Crush pa lang mga ganyan. Kaya, set aside muna. Paano ninyo po ginagawa ang buhay bilang isang estudyante? Okay lang naman. Parang simple lang. Depende naman kasi sa'yo. Sa akin kasi, pag may pinagawa, gagawin ko. Kung wala akong ginagawa, tsaka ako mag-e-enjoy. Ganun. Kasi higher year na ako eh. Ngayon, mas mahirap talaga. Sobra. Kasi na first year ako. Ayun lang, memorize. Tapos na. Ngayon, hindi na. Puro practical na ako. Bilang isang CS, academic scholar po, inaasahan niyo po ba na makakuha kayo ng matataas na marka? Sa totoo lang, mahirap sagutin. Hindi. Kasi, nung first year kami, madali lang yun. Totoo lang. Pag first year ka, madali lang. Halos marami sa amin, scholar. Pero habang nagtatagal, nung pumasok ako dito, sabi ko, gusto ko maging puro US. Yung gano'n ay, pangarap lang. Bakit ba? Ganyan. Ayun, naging US naman ako ng first year. Di syempre masaya. Pero napansin ko, habang tumatagal, bumababa yung grade mo. Masaya ka na nga minsan makatress ka lang. Pero ayun naman, okay lang sa akin na CS pa rin ako. At least, meron pa rin justice yung pag-aaral. Yun. Pero hindi ko na kasi masyadong ina-expect yun. Minsan, ina-expect pag sobrang nag-review ako. Pero pag, depende, kung yung teacher, alam ko naman na mababa magbigay, mayroon pa pa-exam. Hindi na. Masaya na ako kung ano ibigay niya. Pero kung alam ko namang ginawa ko yung best ko at carry na may pag-exam niya, ayun, ina-expect ko. Paano ninyo po ginagawa ang buhay bilang isang estudyante? Normal lang din. Kasi tulad nga ng sabi na kanina, normal na estudyante lang din naman kami. Ewan ko, siguro kasi parang ang goal ko sa sarili ko, sabi ko dapat pumasa ako. So siguro ayun, dun umiikot yung goal ko kapag sa araw-araw na may klase, ganun. Inaasahan niyo po ba na makakakuha kayo ng matataas na marka? Hindi, kasi lalo na nung first year, kasi lalo na first year kami, hindi namin alam kung paano yung ginigradean, gano'n. Tapos sabi nga nila, parang iba daw sa high school. So ang ginawa ko, parang dinala ko yung study habits ko mula high school, tapos tinitignan ko kung effective siya dito. Pero hindi ko talaga yun. Paano parati po kayo nakakapag-aral? Mga extra activities po ba kayo ginagawa habang nag-aaral? Usually, nakikinig ng music. O kaya may naka-on na TV sa background. Tapos, pag pagod ako, pag na-feel ko na wala na pumapasok sa utak ko, talagang tinutulugan ko na kahit hindi ko pa nababasa mo. Basta pag wala na talaga, susuko na. Pero, gigising na lang ng maaga kung kaya. Tumako po tayo sa love life po. Sa inyo pong sariling pananaw, nakakapag-motivate po ba ang pagkakaroon ng BFGF? Bakit? Depende sa tao. Depende kasi. Meron naman
ginagamit nila na inspirasyon yung girlfriend ko, boyfriend nila. Pero para sa akin kasi, mas okay na siguro yung walang distraction. Hanggang maka-crush ganun. Pero, ang ganda na. Hey, hey, hey. Sana alam niyo kung paano ka pasay. Smart talaga. Syempre, kung kaya naman nila na maging scholar or kung hanggang sa yung kakayanan nila para maabot yung kung hanggang sa yung kaya nila, why don't they try, di ba? So, yun. Thank you po. Ako ba kasi pagdating ko sa bahay, kain muna ako. Tapos, yun, review, tuloy-tuloy na yun. Tapos minsan kapag di ko na kaya, music, tapos tulog, tapos review ulit. Minsan nga nanood pa ang Korean novela. Para break yun. Tapos yun, balik ulit sa Dumako naman po tayo dun sa love life ko. Sa inyo po sariling pananaw, nakakapag-motivate po ba ang pagkakaroon ng BF or GF? Bakit? Oh. Hindi, wala. Ako ba? Wala kasi, wala naman. Kasi parang ako kasi school, barkada, ganun. School, barkada, internet, ganun lang kasi ako. Wala naman ako boyfriend. Marami kasi wedding. Baka ganun. Hindi. Wala naman dito. Siguro sa department namin, wala naman kasi hindi masyadong gusto yung boyfriend. So, ano po ba ang inyong mararamdaman sa mga couple estudyante natin? Ang ma-recommend ko sa kanila, kung gusto nila na mag-achieve sila or kung gusto nila na makuha sila mataas na grades, ang gawin nila, huwag nilang isipin na mahirap yung ginagawa nila. Kailangan isipin nila na kaya nilang gawin yun. Kasi kung sa sarili mo pa lang, alam mo na kaya mo, hindi mo na isipin na mahirap pa yung ibang. My name is Earl Donovan Filibel from College of Education and I'm academic scholar. Christine Belet Gabriel, isang certified academic scholar. Hannah Nina G. Vera Cruz, Bisan 2-1, isang certified na US academic scholar. Nandito po kami ngayon sa College of A-Series upang interview si Doc Carmack A. Jackson na dating University Scholar sa CLSU. At ito pa, nitong nakaraang Agosto lang, siya ay naparangalan ng Outstanding Young Scientist para sa taong ito. Tara, samahan niyo kami. Ano po ginawa ang buhay bilang isang estudyante? Bilang isang estudyante ay ginagampanan po ang ating pagtuloy bilang isang estudyante. Talagang pag maging isang estudyante, kanyang mag-aral at ipakita sa magulang na ang kanyang paghihirap ay para sa kanila. At ang success ko bilang isang estudyante ay makamit ang kanilang pangarap. Inaasahan niyo po ba makakuha kayo ng mataas na marka? Bilang estudyante ay hindi ko naasahan ang kanilang mga kwalifikasyon sa dahil ang tanging role ko lang o ang tanging gusto lang ay makapagtapos at magbigay ang tanging pinakawang pagmula. So kapag ito kasi ay isang estudyante at talagang nakapokus ka lang bilang isang estudyante ay susunod na lahat ng mga bagay yan katulad ng pagkakaroon ng grado, kakaroon ng mga pangalan. Sa paanong paraan po kayo nakapag-aral? May mga extra activities po ba kayong ginawa habang nag-aaral? Bilang estudyante, hindi lang dapat tayo nakafocus sa pag-aaral. Meron mga extracurricular activities siya. So, meron sa sports, at meron sa mga extracurricular activities na pag-aaral. Kailangan lang talaga dyan ay balance. So, bilang estudyante, almost sabihin natin 90% nakafocus sa pag-aaral bilang estudyante at 10% sa extracurricular activities. At kung tinatanong pa na nag-aaral, ay parehas lang din naman tayo lahat. Ang pag-aaral ay yung meron kang ginawa meron mga assignment, gagawin, meron mga lessons na ginawa ay araw-araw binabasa. Kasi mayroong technique sa pag-aaral. Ang technique kasi ay pagdating ng mga exam, hindi na ako nag-aaral.
So, tinutulugan ko talaga yan kasi napaka-importante na kailangan natin na tumapres para the next day exam na. So, paano ko ginagawa na kung saan tinutulugan ko ng examination na day before the examination. So, usually kasi dapat sa estudyante, kapag meron pinag-aralan sa klase, ang ginagawa ko dyan ay binabasa ko yan. Hindi ko minimemorize, binabasa. Sa susunod na araw, pag meron mga additional na mga lesson, ang ginagawa ko, nag-umpisa ulit ako sa pinaka-umpisa hanggang sa latest. And so on and so forth. Kaya pagdating ng mga last topic na sa semester na yun o sa term na yun, ay halos yung mga naunang lesson ay kabisado na sa paulit-ulit yung kumbaga sa pag-aaral. So, kaya pagdating ng examination, halos kabisado ko na lahat, hindi ko na kailangan pambuklasin ang libro para mag-review. Hindi katulad ng mga ibang kasamahan ko na doon pa lang sila mag-review at halos mag-review sila sa pag-aaral. Sa large life po, sa inyong pong sariling pananaw, nakakapag-motivate po ba ang pagkakaroon ng BFGF? Bakit? Common yan sa ngayon pag sinabing love life Pagka ang love life ay kaya mong dalhin, nakakatulong yan. Pero pagka hindi mo kaya dalhin, hindi yan nakakatulong. So, paano nakakatulong? Sa akin kasi, kapag halimbawa, aminin natin sa isang eskwela o sa isang classroom, siguro kayo na naging high school kayo noon, pagka meron kayong mga valedictorian o matatalino na kaklase, kahit na gaano siya kapangit, gumagawa po siya. Kahit gaano siya kapangit, gumaganda siya. Diba? Nakakadagdag yun So, halimbawa, sa pagiging estudyante, paano ba ito nakakatulong? Kung ikaw ay merong iniigaw na babae at gusto mo na ikaw yung makasin at ikaw ay pangit, so definitely, yun ang nakakag-motivate kayo para magkano mabuti, para makapansin ka niya. Pero, kapag hindi mo ito kayang dalhin, yan ay nakakasira naman dahil ang attention mo lang ay yung magligaw o magpapansin. So, dapat ang gawin ko magpapansin ay yung resulta ng iyong pag-aaral. Ano po ba ang iyong ma-recommenda sa mga kapwang estudyante natin? At tayo may recommend ako lang sa mga estudyante na mas makapatasa ngayon. Kasi ngayon, sa kapanahon na namin, wala pa yung mga tablet na yung cellphone, smartphone, diba? Nakapos na talaga yung pag-aaral. So, may recommend ako lang ay, yung stay nyo dito sa kolehiyo, which is 4 years, 5 years, or 6 years, napaka-importante ito para ma-develop ang inyong future career. So, kung itong 4 to 6 years na stay nyo dito sa university ay hindi nyo ma-maximize, tandaan nyo ang inyong pinag-aaral, ang pag-aaral nyo dito ay dugot para sa inyong mga magulang at hindi nyo ito bibigyan ng kahalagahan. Pagdating ng 4 to 5 years, nakag-graduate naman kayo, ang mangyayari, ang next stage ng buhay nyo ay paano kayo makasurvive sa paghahanap ng trabaho. Kaya kung hindi nyo ma-maximize, hindi kayo mag-excel during these years, ay kayo yung magsisisi. So, napaka-ikli lang ng 4 to 5 years kung para sa magiging success niyo na hanggang habang buhay na sa mag-retire kayo na inyong aanihin na tagumpay sa inyong buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Buhay. Hanggang kailan tayo mabubuhay? Hindi natin alam na napakikli ng oras natin dito sa mundo. Kaya, live life to the fullest. Bilang isang estudyante, pag-aaral ang ating tahakin sa pamumuhay. Let's give our best sa lahat ng gagawin natin. Kasi, hard work will pay off.